Masayang araw, mga ka-PL. Meron pong ibinunyag si Ka-Percy Lapid bago ho siya tinambangan ng mga masasamang loob. Ibinunyag niya ho, mga kababayan, itong mga nakaw na yaman di umano ni Marcos Sr. na nasa kamay ngayon ng kanyang anak na panganay na si Senator Amy Marcos at maging sa mga anak na rin nitong senadora, mga ka-PL. Gaano kaya ito katotoo? Ito ho ang video ni Ka-Percy Lapid. Mabuti na lamang po, mga ka-PL, at naibunyag ito ni Ka-Percy bago ho siya tinambangan. Dahil marami na po sa ating mga kababayan ang tila nakakalimutan na po ito. History po ito sa ating bansa. Ngayon, ibinunyag ni Ka-Percy para nga naman sa mga susunod na saling lahi, mapanood ito at malaman ang katotohanan. Limpak-limpak na salapi po, mga ka-PL. Nabanggit po ni Ka-Percy dito sa video, 5 billion US dollar. 1/4 pa lang di umano yan, mga ka-PL. Mas malaki pa ang nasa kamay ngayon nitong senadora. Pero nasa offshore account di umano, mga ka-PL. O ito, panoorin po natin ang video. Hindi ba itong anak ni Marcos, itong mga anak ni Marcos, pinagdidiinan lagi na kasalanan ng ama, hindi kasalanan daw ng anak. At pagkatapos, wala raw silang ninakaw. Ngayon, babalikan natin ang balita noong 2016. At ang pamagat po ay si Amy, 3 anak niya ay kasama na nakalista sa Panama Papers. Itong Panama Papers ay ang naglabas po nito ay mga pahayagan sa buong mundo sa pamamagitan ng mga investigative journalists. Marami yan, mga kaibigan. 1,000 yata yan na mga journalists ang nagsama-sama at gumawa ng report tungkol sa mga taong merong itinatagong offshore account o deposito sa ibang bansa, na sa mga bansang yan ay ginagawang taguan ng pera. Di ba? Ang sabi po dito sa balita, si Ilocos Norte Governor siya noon at that time, 2016. At ang kanyang 3 anak na sina Ferdinand Richard Michael Manotok, Fernando Martin Borgi Manotok, at Matthew Joseph Manotok ay kasama sa mga nakalista, mga taong nakalista na iniuugnay sa offshore financial dealings ng mga mayayaman at kilala base sa mga dokumento mula sa isang law firm sa tax haven sa Panama. Pakinggan nyo ito kasi malilimutin tayong mga Pilipino. Sakit natin yan madaling makalimot, nakalimutan ang pinagdaanan ng sambayanang Pilipino sa ilalim ng martial law
ng diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang naalala nila, Nutriban. Mga kaibigan, kapalit ng bilyong-bilyong ninanakaw ay Nutriban. Ayan ha, kain kang Nutriban. Kami ay bilyon, ha? Yan ay para sa inyo. Oh, para lumusog kayo sa Nutriban. Ayan po, mga kaibigan. Ang International Consortium of Investigative Journalists ay naglathala ng panibagong investigasyon na naghahayag na merong leak yung internal files. Nabulgar ito, di ba? Kaya nabulgar ito, merong leak na nangyari. Siguro merong nakapaglabas ng dokumento na naglalaman ng impormasyon sa 214,488 offshore entities. Ang offshore account, nakapangalan yan hindi sa tao, kundi sa kumpanya. Mababa ang buwis nababayaran kapag ka kumpanya. Hindi ba? Si Aimee, na anak ng dating diktador na si Marcos, ay nasa listahan bilang master client of M-Trust. Yun ang pangalan ng kumpanya o entity, mga kaibigan. At si Aimee Marcos Manotok. Yan. Noong 2013 ay napaulat na si Aimee ay isa sa mga beneficiaries ng Sintra Trust. Sintra Trust. Ang Sintra Trust at dalawa pang offshore companies ay iniuugnay kay Aimee na hindi nakalista sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Hindi nakadeklara. Meaning to say, si Aimee at ang kanyang mga anak nasa listahan ngayon na muling kinu-question tungkol sa ill-gotten wealth ng mga Marcoses. Ang pamilya nila ay pinaniniwalaang nakapagkamal ng at least $5 billion. Hindi po $5 billion ang ninakaw ni Marcos Marami pa Sa loob ng 21 taon ng diktadoryang Marcos, as of 2015, mahigit sa 170 bilyong piso ng nakaw na yaman ng mga Marcos at ng pamilya nila ang nabawi ng Presidential Commission on Good Government mula pa noong 1986 hanggang 2015, 170 billion. Ngayon, wala nga bang ninakaw ito si Aimee? Kasi po, ang tanong bakit ka nagkaroon ng offshore account? Negosyante ka ba? Meron ka bang negosyo para makapagtago ka ng kayamanan dyan sa ibang bansa? Wala nagsasabi na bawal ka magdeposito sa ibang bansa. Wala tayong batas niyan. Hindi nga bawal. Pero ang tanong, saan mo kinuha yan? Kailan ka nagbanat ng buto? Kasi yung public office, hindi naman pagbabanat ng buto yung ginawa nyo dyan Wala naman kayong ginawa Nakabalik kayo sa kapangyarihan, isipin mo yan. Ano nga ba nagawa nitong mga hinduropot na pamilyang ito? Katulad ni Bonjing Marcos o Narcos. Simula nung makabalik dito yan, nagkaroon ng mga pwesto ulit. Kaya pinagtatawanan tayo ni Lee Kuan Yew Ang mga mamamayan sabi ni Lee Kuan Yew, nung klaseng mga mamamayan ito. Pinagnakawan at lahat, abay mapagpatawad pa. At ibinoto pa yung mga anak, yung pamilya.
Yung mga anak niya, nakapangalan sa kanila yung mga deposito. Saan nyo kinuha yan? Kung hindi kayo nagnakaw o kung hindi nagnakaw ang tatay nyo. Hindi ba? Matindi ano? Grabe ang mga ibinunyag ni Ka-Percy, mga ka-PL. Ang nakakatakot ho nito, nagawa nung ama, mga ka-PL, baka gawin din nitong anak. O katulad na lamang po ng laging sinasabi ni Maharlika, mga ka-PL, na Mang Dorobo! Etong si Kuting Junior. Marami nang kinuha sa kaban ng bayan. Ayon pa yan kay Maharlika, mga ka-PL, at sa ibang papang mga kaibigan nating mga DDS vlogger. Nyor, oras na malaman ng taong bayan na sinasalaula mo, ginagahasa mo ang kaban ng bayan, mapatunayan ng taong bayan. Nyor, magtago-tago ka na. Dahil baka marindi sa'yo ang taong bayan at hindi nila matansyang sarili nila kung ano ang magagawa nila sa'yo. At naku, wag naman sana madamay pa etong mga mahal mo sa buhay. Kaya ayusin ninyo na wag kayong masilipan ng ating mga kababayan dahil oras na masilipan kayo. Ayon nga sa kasabihan ng ating mga kaibigan, dila lang di umano ang walang latay. Sa bagay, sa ngayon, mga kababayan, bagamat may mga sabi-sabi na, pero wala pa naman tayong napapatunayan. Kaya nga, yun po, oras na mapatunayan ng taong bayan, sila na po ang bahalang humusga. Okay? Hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.